So medyo mabigat tong pag-uusapan natin ngayon. Viral to at simula nung na-post siya, I think kahapon, kung di ako nagkakamali sobrang nag-viral siya, sobrang pinag-usapan siya at ang daming apektado, miski ako nung nabasa ko. Sabi pa ko, idemanda mo yan! Nagpo-post pa ako ng mga ganon. Nabuisit din ako. Pero, nung inaaral ko yung kwento, nung binabasa ko, ang dami kong nalaman ng mga plot twist over plot twist over plot twist over plot twist. Mamaya, samahan nyo ko sa mangyayari dito sa ating episode ngayong araw bago natin alamin yung mangyayari ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Pasok intro! Ayun, sorry na kung biglang nagulo. Bigla kasi dumating yung mag-aayos ng binenta ko kasi yung aking work desk dahil may mga plano tayong pagbabago sa buhay. Na-update ko kayo soon. Anyways, puntahan na natin itong issue na medyo nakakainit ng ulo at maraming plot twist! Huwag kayo aalis! Maraming plot twist to! So, ito kasi yung nangyari. Sabi dito, pina-HR ako kasi nagka-allergy yung office mate ko sa baon ko na nasa ref na ninakaw at kinain niya! Papatanong ka, hala na nangyari dyan? Ba't ganon? Sabi niya, repost ko lang po kasi bawal pala sa off my chest. Nakakainis and parant lang. So dahil sa mahal ng bilihin, nagbabaon na ako ng lunch na luto ng nanay ko. Kahapon, nagluto nanay ko ng shrimp patties with rice and binaon sa office. Sa Tagalog, okoy yung ulam ko with peanut sauce. Similar po siya sa peanut sauce ng Mang Inasal sa liempo barbecue nila. And yung recipe ng nanay ko, di mo agad maaamoy na hipon kasi hinahaluan niya ng karne. At may kalamansi at etc. pa. Ngayon, dumating ako sa office with my lunchbox. Nilagay ko sa paper bag with tape and my note na nakalagay, "For myself!" My name nakalagay dyan. At nilagay sa ref kasi bala ko i-microwave na lang during lunch. Eto na! After a few hours, yay! Lunch na! So punta na ako ng pantry and gulat ako, wala na yung baon ko and yung baonan ko nasa sink na. Sobrang galit ko, pumunta ako sa manager ko to report. Para sa mga hindi po nakakaalam, sa opisina, laging may ganito. Maraming nakawan ng pagkain at ulam sa opisina. Totoo yan! Tuloy tayo sa kwento natin. After ilang minutes, may ka-work ako na di daw makahinga at pantal yung kanyang face. Nagka-allergy daw, ganon. So ako, wala akong pake kasi gutom na ako. Ang galit na galit. Umuwi akong bad trip and alam ng manager ko yon. Today/kanina, nakatanggap ako ng email sa HR for a meeting. Umattend ako at sinabi na kasi daw may nag-report daw na yung cause ng near-death experience ng ka-work ko, intentional na naglagay daw ako ng something doon sa food ko. So parang sinasabi na, pinapatay niya ba yung ka-office mate niya? Grabe yung galit ko. Sabi andito boss ko. Pinatawag ko boss ko and told HR everything. Demanded them to check yung CCTV sa IT kasi magrereklamo ako ng theft. Pero mukhang siding yung HR sa magnanakaw nakatrabaho. So dapat before ako magbaon ng pagkain, ask ko muna yung katrabaho kung magnanakaw if allergic sila. Ngayon, sobrang daming na-trigger dito. Kung makikita niyo yung mga comments, yung mga shares, naiinis sila. Miski ako sabi ko, haray, demanda mo yung kumpanya na yan! Pero ito ngayon yung nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, may mga plot twist on plot twist dito Meron akong nakitang post sa Twitter. Ayan, sabi dito, pinost kasi ng Manila Bulletin, Instant karma ba? A Reddit post amused netizens. Ayan, kwento yung mga nangyari dyan. Ngayon, merong isang nagsabi dito. Ito na yung unang plot twist natin. Filipinos need more online literacy, especially dealing with seemingly authentic experiences shared on platforms like Reddit. Napakarami nito, even sa Facebook. Yung mga nananahimik kumakain, tas lalagyan ng kwento. Ayan, paniwalang-paniwala tayo dyan. Ngayon ako, nadala lang din ako dito kasi hindi naman ako nagre-Reddit, so wala din akong alam. This particular post is a rage bait copy pasta. So hindi na tong kwento na to. Copy paste, copy pasta. Something that was adapted from an earlier viral post that even made it to a Reddit best of list. So may mga ganitong kwento na pinaniniwalaan natin lahat ngayon
na sinasabi nating totoo. Ang mga naiisip ko kung alam nyo yung Pipino incident with Jobert Sukal dito. Isa pa yung nag-lock daw si Shaina, tsaka si John Lloyd nga, hindi ko alam kung totoo yung mga yan o ganito lang din. Pero eto yung mga example. Ganyan-ganyan. So yun na. Nagkaroon na ng mga discussion yung mga tao dyan. Oof! Sabi dito, I guess I'm not terminally online enough to recognize it as such. Sabi niya, hindi mo naman kasalanan, more of a lack of responsibility from reputable news sources to check before being shared into a broader audience. Sabi niya naman, it does sound familiar to one Reddit post of the same scenario, but the thieving co-worker ended up with diarrhea. Ibig sabihin, napakarami na nakakita ng ganitong kwento talaga. Ngayon, eto na tayo. Plot twist ulit tayo ngayong araw. Eto nag-post, may update siya. Sabi niya, silent yung HR nung pinakuha yung CCTV. May nakawan din na personal items. Ganyan-ganyan. Nag-request ako na magpa-transfer ng location. Sabi ng HR, magkaiba daw ang case ng theft concern at attempted involuntary manslaughter. Ang bigat nun ha. May meeting, hearing, mediation bukas with all parties involved. So ayan, nag-update siya ng ganyan. Nagtatanong yung mga tao, teka, akala ko ba fake lang to? Ano ba talaga nangyayari? Totoo ba yan? Diba? May mga comments din na kagaya nito, sabi, ba't bawal sa off my chest sub ng Reddit? Tataka sila. Eto na, isang plot twist na naman tayo. Meron ako nakitang post at humaba pa itong kwento na to. Sabi niya, hello! Ako po yung nag-post nito. Actually, sa off my chest sub, dapat yung original post ko para malabas ko yung frustration ko. But I was told by the mods na sa anti-work post. Hindi ko alam itong mga to kasi hindi naman ako nagre-reddit. Pero hindi ko rin alam at hindi ko rin masasabi kung siya ba talaga to o hindi. Pero ito yung nakita kong update. Napakaraming sinasabi dito. May nag-message sa akin ng masasakit dahil di daw totoo. Basically, sinasabi niya na totoong nangyari to. Although walang naka-confirm, hanggang ngayon ha, hindi natin alam. Totoo ba? O hindi? O nagpapauso lang to. Which is, komentary lang din sa internet ngayon. Napakarami kasi talaga na, napakadali lang kasi talaga gumawa ng fake accounts at kung ano ng mga kwento sa internet. Wala naman kasing magbe-verify yan. So kung sinabi kong ganyan, may mga influencers din na nagpapauso ng kwento sa buhay nila, di ba? May ganitong nangyari. For likes, ganyan. Napakarami niyan sa internet. Di ba nga sabi nga nila yung parang Instagram filter, ganon. Anyways, kayo na lang yung tatanungin ko ngayon. Medyo hindi pa natin alam kung anong ending nitong kwento na to na. Pero tatanungin ko kayo, para sa ating 1,000 Gcash giveaway ngayong araw, meron ba kayong mga kwento online na pinaniwalaan nyo ng bonggang-bongga tapos hindi naman pala totoo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Kapala. Love you guys!